So, hi, good evening mga katropa. So, ayun, nagbabalik din sa TV. So, ngayon mga katropa, mag-aayusin tayo ngayon. So, isa tong cellphone mga katropa, no? So, ang model nito is Vivo Y9IC. So, ayun. Actually mga katropa, matagal na tong cellphone na to. Ito yung unang labas sa Vivo. So, ayun. So, ang naging problem nito mga katropa is basag yung LCD niya. So, yung mga katropa, nakita nyo naman, basag talaga siya. So, kahit anong pindot mo dito, wala talaga siya kasi yung problem nito is burn out talaga yung LCD niya. So ngayon mga tropa, papalitan natin to. So ito, ngayon umorder ako sa Shopee ulit ng LCD. So ito yan. So hindi pa nabuksan. Ngayon ko lang siya bubuksan and then kakabit ko na din. Para at least sa mga tropa makita niyo din or makakuha kayo ng kunting idea para kahit pa paano marunong kayo magkabit sa yun, LCD ng cellphone. So ayun mga katropa, panoorin niyo ito hanggang dulo. Kasi may matutunan talaga. May matutunan talaga kayo dito sa akin. So, sabi ko nga, kahit hindi technician, kayang-kaya mag-ayos ng cellphone, lalo na pag yung problem niya is burn out na yung LCD niya. So, ayan. So, mga tropa, bubuksan ko muna tong LCD na pinili ko sa Shopee. So, ayan. So, ito, gumawa na ako ng gunting. Gunting na dito. So, ito mga tropa, no, sana okay siya din. Sana hindi wala siyang defect. Ito na yung mga tropa, no. Wow. Sana naman tama yung order ko. So, ito yung mga tropa. Yan. So, ito na yan. Yan, may pamunas na siya and then may tempered glass. Then, itong pinaka LCD niya mga tropa. So, ito yon. Ngayon, ito yung papalit natin dito. So, dito natin siya ilalagay. Kasi nga, basig na to. So, ay mga tropa, no, pakita ko lang sa inyo kung tama ba talaga itong order natin. So, ito yan, Vivo Y9IC. So, kung nakita niyo yan, so, ito yung model ng cellphone kong i-repair ngayon. So, marami siyang pwede. Y90, Y93, and then Y9IC. So, ay mga tropa, no, hindi to yung ang kalahatan na pala to, madami siyang pwede. Daming model sa cellphone na pwede siya. So, ayun. So, ayun mo, mga katropa, no? Using ko lang yung camera ko. Pinapakita ko lang kasi sa inyo kung tama ba talaga itong in-order ko na LCD para sa cellphone ko. So, ito na nga mga katropa, no? So, pagtanggal natin ang cover na to, sunutin ko sa magilid. So, dito. So, dito lang naman to, and then, saka mo siya tuklapin. So, ito na yung loob ng cellphone natin. So, nang una, natanggal natin itong pagkatapos na to, tatanggalin ito lahat. So, ang battery. Tanggalin natin. Then, ito. Tanggal itong mga katropa sa battery. So, dito lang. Yan. Tropa na. So, pagpasensya na yung video ko ngayon kasi ako lang mag-isa ang gumawa. Wala ako sa taga-video eh. So, ganun lang mga katropa. So, ayan. Then, ito next. Ito na ulit. Para matanggal natin yung LCD. So, mga katropa, panoorin nyo ng maigi para kahit paano makakuha kayo ng kunting idea. So, sabi ko nga kanina, kahit hindi technician, kayang-kaya itong ayusin. So, nito mga tropa, so dito na naman uli. Yan. So, nakita nyo naman, kahit kukulang tanggal na agad, oh. Ang sakit. Kailangan natin gumamit ng sa gilid. So, yung mga tropa, after nito, kailangan natin linisin yung gilid nito.
Kasi yung mga nakadikit na mga adhesive nito, kailangan natin siyang tanggalin. So, ayan. Ayan. So, ngayon mga tropa, tatanggalin ito yung mga gilid-gilid, ito yung mga adhesive sa gilid. Para mamaya, paglagay natin siya ng ng panibagong adhesive. Ano pala ito pang mga tropa, no? Yung pandikit natin is T7000 yan. Kung nakikita nyo yan, yan yung T7000. Ito yung pandikit niya. So, ito talaga yung allowed na pwedeng pandikit sa cellphone. So, hindi pwede yung ibang pandikit tulad ng mga Mightyban, ganun. Hindi siya pwede, hindi siya allowed talaga. Kasi baka tamaan yung parts ng cellphone. So, may possible pang masira. So, escape ko na lang mga tropa, no? Kasi medyo matagal-tagal pa itong linisin. So, pagtapos na linis, kakaulit. Balik ulit sa video ko. So, wait lang. Linisin ko muna kasi sobrang dumi. Kasi yung dumi niya. So, ay mga tropa, no? Malinis na nga yung gilid. So, tagal-tagal ko din nalinis. Kasi ang dami talagang nakadikit mga adhesive niya. So, sobrang dikit talaga. So, ayan, malinis na. Ngayon, i-testing na itong binili ko na LCD. So, ayan. So, bago nyo ito ikabit pala mga tropa, no? I-check nyo muna. Pag-check nito, insert natin sa my cellphone. So, kabit natin. Then, tatanggalin. Pero pagkabit nito mga tropa, huwag nyo lagay ng adhesive muna. Huwag nyo lagyan. Kasi for example, may defecto. So, hindi nyo na siya may balik. Wait lang. Tanggalin ito dito. Transfer natin. So, ito na nga. Try na nga natin. So, grabe talaga. Ang gulo ng kuha ko kasi ako lang talaga mag-isa mga tropa. So, pagpasensyahan nyo na. Pero worth it naman itong gawa ko. So, yun lang naman. Pagdating dito. Then, saka natin ito i-insert. Ito. So, yan. Itong battery na naman. So, pagdating yung battery niya. So, okay lang muna yung mga tropa, no? Kasi, paano lang man na, paano naman siya talaga kakabit. Try lang muna natin. Kung okay ba talaga yung LCD niya. So, buksan natin. Ayan. So, ayun mga tropa, oh. Okay na siya. So, kailangan na natin to ikit. Nagbukas na siya. So, kanina talaga, wala siyang power. So, ngayon, meron na. So, antay natin pag bumukas na siya. So, ayun na nga mga tropa. Nakita niyo naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, okay siya lahat mga tropa, no? Ayan, patay natin ulit. Tapos, ikabit na natin, lalagyan natin siya ng adhesive. So, sa bawat gilid dito, kailangan lalagyan natin siya ng adhesive. So, dito. Yung mga tropa, yung pandikit siya na T7000. So, ito yon. Yan. So, ito yung gagamitin natin. So, patayin na natin. So, ito nga, gaya yung sinabi ko kanina, gaya na sinabi ko ng mga tropa, no? So, ito na yun. Nalagyan natin sa bawat gilid, mga tropa, ha? Bawat gilid. So, ayun mga tropa, no? Tinanggal ko muna yung LCD niya kasi ang hirap talaga lagyan. So, nanibago ako kasi tagal-tagal na rin nakapaglagay nito. So, ito mga tropa, siguro naka-4 na repair na ako nito. 4 na cellphone na nare-repair ko. So, puro LCD yun. So, ang problem na puro LCD. So, yung iba, Vivo din yun. And then, Oppo.
And then yung iba mga tropa, na-repair ko din dati is yung mga no power. So, nag-repair din ako ng cellphone na yun, no power siya. So, yun, ibabalik natin itong LCD na. Kabit na natin. Then next, itong battery. So, ayan, na-recruit natin itong battery mga tropa. Ito yung na last process talaga niya. Lahat ka lang kailangan natin mga tropa, nakadiin lahat to. So, make sure lang natin na lahat nakadiin to siya. Then, saka natin siya nang lalagyan ng rubber band. So, lalagyan natin siya ng rubber band para hindi siya aangat yung lagyan natin na adhesive. Kasi pag hindi natin lalagyan kasi ng mga tropa ng rubber band, so may possible siyang aangat. Lalagyan natin siya. After mga 1 hour mga tropa, so pwede na siyang tanggalin tong rubber band. So, ganito na siya mga tropa, no? Yan. Ito na yung kinalabasan niya. So, after 1 hour, so itong rubber band niya is tatanggalin na natin siya. And then, saka natin siya bubuksan. So, ayan. Mamaya mga tropa, update ko kayo after 1 hour. So, ay mga tropa, natapos na nga yung ginawa ko na LCD kanina. So, yun. Ngayon, tatanggalin natin itong rubber band. So, kagaya nga na sinabi ko kanina na after 1 hour. So, ayun na, tapos na nga yung 1 hour. So, tatanggalin na natin to. Then mga tropa, pag matapos to, i-check natin, i-test natin itong screen niya. Kung okay ba talaga siya, kung good ba talaga siya. So, ayan. So, wait lang mga katropa tanggalin ko. Medyo ano pa kasi siya eh. And, then, ilagay natin itong takip niya. So, ilagay natin yung takip niya mga katropa. So, tanggal ko na yung takip. So, ayun mga katropa, okay na siya, no? So, wait lang, ayusin ko lang yung camera niya para ipakita ko sa inyo kung iti-test ko yung LCD niya kung okay ba talaga. So, wait lang mga katropa. So, ayun na mga katropa, bubuksan na nga natin to. So, ante-ante lang natin. So, ayan na. So, tanggalin naman ito yung plastic niya. Para maganda tingnan. So, habang nagbubukas siya mga tropa, no, tanggalin ito yung plastic niya nakalagay. So, ante-ante lang natin. Ayan na siya. Test na natin itong LCD. So, ayun mga tropa, no, check natin kung okay ba talaga yung screen natin. So, good ba talaga siya. So, asterisk, sign number 558, and then sign number. So, ayun mga tropa, pipilitin natin itong test, engineering test, kung okay ba talaga yung ano niya. So, yung touchscreen niya. So, tingnan natin to. So, yung mga tropa, nakita nyo naman, okay siya. So, ayan. Dito sa may camera. So, yung okay rin yung camera niya mga tropa, kaso nga, yun nga, malabo lang. So, okay siya. Then, dito sa may front camera, so, ayan, okay din siya. So, ganyan lang mga tropa pag-test ng LCD na, kung LCD na, yung, yun, ginawa mo kung okay ba talaga siya. Kung wala ba talaga siyang defect. Kasi pag tinitest mo siya dito, so, lahat naman okay naman siya. So, ayan. So, motor test. So, ayan, nagba-vibrate siya. Motor, delivered. Okay. So, ay mga tropa, halos naman siya okay lahat. So, dito tayo sa may handwriting mga tropa, no? So, try natin to. So, ayan. So, dito natin malalaman mga tropa kung good ba talaga yung, ano natin, LCD. So, ayan. Okay siya lahat talaga. Ito na siya na, ano. So, ay mga tropa, okay talaga siya. So, ay mga tropa, hanggang dito na lang. At thank you for watching. At sana may natutunan kayong kahit papano sa aking munting tutorial. So, ayun. At gusto ko lang po salamat sa aking mga followers, sa aking mga viewers. And so, thank you so much talaga mga tropa. So, lahat yun is na-appreciate ko lahat yun. And then, yung ginawa natin kanina, so, worth it talaga siya. So, lahat, wala siyang defect. Okay siya talaga. So, ayun, nakita niyo naman, ang ganda. Para siyang bagong-bago pa talaga siya.
Kasi LCD yung pinalitan. So, ayan. So, hanggang dito na lang mga tropa at God bless us on. Bye-bye!